Dahil nga po dito sa mga sunod-sunod na pangyayari, simula nung press conference ng Vice Presidente, yung pugot-pugot ng ulo, doon pa lang ho mga kababayan alam na natin na parang ang utak ng Vice Presidente nakapokus na tigihin ang ating Presidente. Pasensya na ho kung susundan po natin yung mga paunang salita ng ating Vice Presidente. At wag nating kalimutan na nandiyan si Chi, si Jeng Ramos at si BMB Lucy Sia at John Sylvester. Yung mga unang pasalita po ng ating Vice Presidente, mga kababayan, doon pa lang po sa kanyang press conference, nakala mo parang panlunatic ho no? Na gusto kong pugutan ng ulo ang Presidente. Doon pa lang po, nasa utak niya na tapusan ng buhay yung isang tao. No? Huhukayin ko yung labi niyan, tapos itatapon ko sa West Philippine Sea. Tapos masusundan pa nito, mga kababayan. So sa ngayon, no, mapagbabasihan ho yan, mga bossing. No? Mapagbabasihan po nung mga mag-iimbestiga. Hindi lang pala isang beses nasabi ni BP Sara to. Meron na siyang pagpugot ng ulo noong panahon na siya ay nagpa-press conference, tapos sumunod na ito. Diyan po maglilid, mga kababayan, ito. Matapos sa muling umugong ang usapang pagpapatalsik kay Vice President Sara Duterte sa pwesto matapos sa mga umano'y pagbabanta niya kay Pangulong Marcos. Sumiklab ulit, mga kababayan. Actually, hindi naman ho na yan Hindi naman ho nawala yan, mga kababayan. Hindi lang ho tayo kagaya ng mga DDS na anak ng tinapakada may rally. Eto na, pagpupuntahan na, sandamakmak na tao ang pumunta. Libo-libong tao ang pumunta. Makita mo, 17 ang pumunta. Hindi lang ho tayo talaga ganun, mga kababayan. Pero yung impeachment, o yung mga sumisigaw ng impeachment, kalmado lang ho hanggang sa makaipon siguro ng sapat na oras, sapat na panahon, sapat na tao, at sapat na mga ebidensya. Hindi kagaya nila, tara, magpi-people's power tayo. Mimol power tayo. Every Friday. No? Every Friday daw po yung mimol power nila. Ayan. Ang nangyayari po, ang mimol power, mga kababayan, ayan. Ganyan. Kada merong mimol malware, mga kababayan, ganyan ang punta. Sasabihin, mga bossing, sasabihin ni BP Sara, madaming gustong pumunta sa inyo. Kaso hindi makapunta, hindi maiwanan yung kanilang mga yung kanilang mga trabaho. O hindi maiwanan yung kanilang kabuhayan. Di ba, mga kababayan? Tanggapin na nila sa sarili nila, wala na. Bagsak na, unti na lang po. No? Ituloy natin to. Nasaan na ba yan? Tuloy natin yung balita. Hindi rin daw madisbar ang bise dahil sa inasal nito. Nasa frontline ng balitang yan, si Carrie Cator. Planchado na raw ang impeachment complaint na ihahain ng grupong Bagong Alyansang Makabayan laban kay Vice President. Ayan bukod sa impeachment, may pagpapadisbar na din na pinag-uusapan. Sara Duterte. Kasunod yan ang naging pahayag ni VP Sara na sakaling may masamang mangyari sa kanya, may inatasan na umano siyang patayin si Pangulong Bongbong Marcos, ang First Lady Liza Araneta Marcos at si House Speaker Martin Romualdez. So kung titingnan nyo po, mga kababayan, ilang linggo o may isang buwan na din makalipas nung nagpa-press conference ang ating Vice Presidente, nung nabanggit niya na gusto niyang putulan ng ulo ang ating Pangulo. Tapos ngayon pong araw o ngayong araw ba yun o nung kahapon, no? Yan pa din ang nabanggit niya. So hindi po pwedeng hindi maisip ng mamamayang Pilipino, nako, talaga bang pinaplano ng Vice Presidente yung ganun? Kasi ilang buwan na simula nung pagputol sa ulo. Hanggang ngayon, isang buwan ang nakalipas. Yung pagtapos pa din sa presidente.
o pagkitil pa din ng buhay ang nasa utak ni VP Sara. Nakakatakot to, nakakabahala ho yun, mga boss. No? Kagabi bago ako matulog, yun lang ang naisip ko. Yun pala, bigla ko na-realize, sandali, 1 buwan na din yun na, yung pagitan na yun. Ibig sabihin, sa 1 buwan na yun, talagang iniisip ng Vice Presidente yung mga ganong bagay para sa Pangulo. Di ba? Oh, sabi ni Ice Rin, Lagmay, ay bongga, sasabay pa siya kay Glenn Chong, Madisbar, I like this. Tuloy. Dahil dyan, sinabi ni ACT Teachers Party List Representative Franz Castro na target ng maihain ang reklamo bago matapos ang taon. Hinog na talaga yung impeachment complaint, no? Ako hindi ako sumasaludo dito kay Franz Castro, no? Actually, ayoko din po dyan, mga kababayan. Kaya lang, hindi pwedeng, ayaw ni Mark dyan eh. So, ngayon, ang mangyayari, hindi natin pwedeng paniwalaan yan. Pero sa nakikita ho natin, mga bossing, yung sinasabing impeachment po, patong-patong na. Oh, patong-patong na po, mga kababayan. Yung hindi maipaliwanag. Simula sa mga safe house, simula doon sa mga confidential funds, simula doon sa mga resibo, etc. At ang pag-iibigan ni Harry Roque, de joke lang, singit lang yon, no? Biglang cambio no? Hindi ako talagang more on Franz Castro dyan sa mga yan. Actually, binabanatan ko din po yung mga yan. Kaya lang, hindi po tayo pwedeng magbulag-bulagan na yung impeachment po para kay Inday Sara Duterte, talagang hinog na naman po, mga bossing. Napakadami na. Idagdag mo na yung huling mga nangyari na pagpapategi, no? Alam naman namin yon, Team Jesus. Team Jesus 7, WWJD, Byron, and iyon, Duterte pa din. Sabi ni Jesus, bawal daw yung kumitil ng buhay. Ewan ko kung ano talaga pinapaniwalaan mo, no? Sabi ni Jesus, sabi sa 10 commandment, bawal ang tumegi. Doon ko na lang iiwan yung mga sumusuporta kay dating Pangulong Duterte. Hindi na ako lalalim. Tapos, breaking news, 20 to 30,000. 20 to 30,000 ang nategi nung panahon ni dating Pangulong Duterte. Yun na lang. Tapos na yung discussion natin doon. Eto, titignan natin sa mga susunod na araw ano yung magiging decision ng people's organizations. Unang umugong ang impeachment complaint laban kay VP Sara dahil sa hindi pa rin maipaliwanag na pagwawaldas ng milyon-milyon niyang confidential funds. Ngayon, mas lumakas pa ang panawagan dahil umano sa pagbabanta nito sa buhay ng Pangulo. Kaya naman talagang hinog na po talaga yan, mga bossing. Para kay dating Senador Laila De Lima, bukod sa impeachment, pwede... Kaya ano ang ginagawa nila? Binibintangan nila ang Congress. Ganito, ganyan. No? Alam natin, madami. At meron mga corrupt dyan sa Congress, mga kababayan. Pero it doesn't mean na kailangan, wait lang. Takpan na natin yun. Madami naman dito sa Congress. Yun na lang pag-usapan natin. Wag na tong 125 million o halos kalahating bilyon. Hindi po matatakpan nun yun. No? Yun ang kailangan linisin ng ating Pangulo at ni Martin Romualdez, mga kababayan. Pero, hindi tayo pwedeng mawaglit doon sa confidential funds ng Vice President. Ring ireklamo ng iba't ibang criminal charges ang Vice dahil sa ginawa umanong pagbabanta kay PBBM. Kabilang dyan ang grave threat, illegal utterances, cybercrime at libel kung hindi niya mapatunayan ang mga paratang laban sa Pangulo. Totoo, mga kababayan. Sabi ni Mabel Quinjo, no joke yan. Kung si Gadon na disbar dahil sa pagsisigaw ng obob, what more kay Sarang nagmumura. Yun, hindi naman ininda ni Attorney Larry Gadon yan no? Yung pagkakadisbar niya kasi hindi niya na pinapractice yung pagiging lawyer niya. Threatening a sitting president is a serious matter
Hindi lang yan grave threat. Pero kung ang bawat design to be able to, kung may criminal design na mag-incite ng sedition, ay pwede rin inciting to sedition. Ang pinakamalala, posibleng makasuhan pa raw si VP Sara ng attempted murder. Ayon sa dating presidente ng Integrated Bar of the Philippines na si Kala ko hanggang grave threat lang, mga kababayan. Bakit kaya? Egon Cayosa, pwede ring mapadisbar si VP Sara. Kung naagrabyado ka, feeling mo may pag-attempt or mayroong gustong patayin ka o due process of law, kasuhan mo. Hindi nung mangontrata ka. Kung naargabyado ka, feeling mo na may nag-attempt na tegihin ka, due process of law, kasuhan mo, imbes na mangontrata ka. Kumbaga, mga boss, no, meron ng kontrata. Meron ng inutusan. Yung tipo bang, anytime sabihin ni BP, sige, gawin mo na. Kahit hindi pa ako tegi. Maaari, kasi may kausap na. Mga boss, maaari, kasi mayroon ng kausap, no? Oh. Mapapakamot ka na lang dito sa mga ito. Ay, tuloy. Papatay. Pero tingin ni Cayosa, hindi malabong diversionary tactic lang din ito ng bise dahil sa patong-patong na issue na kinakaharap ng kanyang pamilya, kabilang na ang gera kontra droga. Mali yung diversionary tactic nila, mga bossing. Imbis na mabaling lang doon, mas worse po yun, mga boss eh. Sabihin natin, worse din yung confidential funds. Pero ito, buhay din po mga kababayan. Buhay ng hindi lang kagaya natin Pilipino, buhay ng presidente. At kung tatanungin natin, mga kababayan, may kakayanan ba yung taong yun na gustong magpategi sa presidente? Meron po. Wag po nating kalimutan. Vice-presidente po siya, no? Wag po nating kalimutan nung panahon na sila po o ang dating Pangulong Duterte ang nanunungkulan, umabot po sa 20 to 30,000 ang mga nategi po, mga boss. So, kailangan, no? Ako, kayo diyang presidential security, galingan nyo, ha? Galingan nyo yung pagbabantay sa ating presidente. Okay? Galingan nyo yung pagbabantay sa first family. Dahil eto mga banta na to, hindi po pwedeng, sinabi naman, pag nategi pa siya Sinabi naman kapag kayong may nangyari pa sa kanya. May pag-utos na po, no? Inutusan ko, tegihin mo. Paano pag sinabi, binabago ko na yung sinabi ko na hindi na ako pag nategi. No? Pwede na, ngayon na, bahala ka na, ngayon na. No joke, sabi ni Ralph Lauer. Kikilos po yun, mga kababayan. Diba? Kikilos po yun. Yun lang po, mga bossing, Chief Amo, sir. Baka si Bato. Hindi, si Bato, tagabantay lang yun sa ospital. No? At wag po nating kalimutan, mga boss, Chief Amo, sir. Maawa na kayo sa kanila, please. No? Pagod na po silang mag-imbita. Ang dating Pangulong Duterte, pagod nang magsabi ng isog ka ba? Yung mga vlogger po nila, napagod na din pong magsisigaw na, sumama kayo sa rally. Eto pa din po. ang number nila sa rally, mga kababayan. Sumama na kaya tayo. Para masabi lang, magpa-picture na lang tayo. Pero mga bossing, pag ang supporter ni Pangulong Bongbong Marcos o ang supporter ng gobyerno ng Pilipinas ang lumabas dyan sa kalsada, ay nako, sabi ko sa inyo, kukulangin niyang lugar na yan. Sabi ni Justin, Ninong, anong masasabi mo nyo sa statement ng mga kapatid nating Muslim regarding sa wag lang magalaw ang Duterte family? Ang masasabi ko dyan, hindi yan boses lahat ng mga Muslim. No? Hindi kalahatan ng Muslim yan o hindi majority ng Muslim, mga bossing. Ang nagsasalita niyan. Dahil po, dito sa channel natin, madami tayong nakikita, nakakasalamuha na nagsasabing
suporta kami kay Pangulong Bongbong Marcos. Ayan. O paano ho, mga boss chief amo, sir? No? Anong oras na ba? Alas 10:48 dito sa aking lugar. Magsisimba kami, no? Magsisimba kami kasi pro-life po kami. Pro-life kami, no? Pro-buhay po kami. Ayaw namin yung mga tegihan at tegihan ng ganyan, no? Kaya nga po kami nakasuporta sa gobyerno. Bakit po? Pro-life kami. Hindi kami sumusuporta doon sa mga mahihilig mga tumegi. Maraming salamat. God bless po sa ating lahat.